Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binatang muntik nang lumayo sa kanyang minamahal. Siya ay si Lino. 6 na taon na akong driver ni na Sir Dante. At mula noon, lihim ko nang minahal si Rachel, ang bunsong anak ni Sir. Ngunit dahil langit at lupa ang aming agwat, ipinasya kong kalimutan na lang siya. At para magawa ko yun, dinala kong umalis sa kanila. Kaya lang... O sige na, Lino. Iwan mo na kami ni Rachel, ha? Opo, Sir. Tawagin niyo na lang ako kung may iutos kayo. Sige. Anak, may paborito mo itong pagkain ipinaluto ko kay Sefa. Sige na, kumain ka na, ha? Ayokong kumain, Daddy. Dapat hindi nyo nalang pinadala yung pagkain niya kay Lino. Anak naman, mula lang maaksidente ka, lagi ka na lang ganyan. Malungkot, umiiyak ka, at laging nagpapalipas ng gutom. Wala na nga. Namatay na lang ako sa aksidente yun. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo, anak. Mali na hangarin mo ang iyong kamatayan. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito, Daddy. Isang inutil. Wala nang 2 paa. Bakit nabuhay pa ako? Anak, may dahilan kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos. At naniniwala ako na maganda ang dahilan yun. Magandang dahilan po ba yung maghihirap ako? Iwan ako ng boyfriend ko dahil ayaw niya magkaroon ng asawang inutil. Pagsubok yan sa iyo, anak. Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Siya nga pala. Sabi ng doktor mo, maaari ka pa naman daw makalakad, anak eh. Kung malalagyan ka ng artificial legs, at palalagyan kita noon. Jane, talagang pinuntahan mo pa ako dito, ha? Eh, paano hindi ko makontak yung cellphone mo? Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Pasensya na. Gusto ko lang kasing maramdaman ni Daddy Dante na concerned ako sa family namin, lalo na sa nangyari kay Rachel. Nabuhay pala babaeng yun. May mailang inutusan mo eh. Kaya nakaligtas siya sa aksidenteng yun sa kanyang kotse. Pero huwag kang mag-alala. Wala na siyang magagawa. Wala nang 2 niyang paa. Talaga? Oo. Okay, mabuti eh. Si Daddy, siya ang dapat kong trabahuhin. Madali na lang si Rachel kapag wala na si Daddy Dante. Galing mo talaga, Reden. Kaya naman love na love kita. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabibigo dahil ako na mismo ang magtatrabaho. Lino, malalim na ang gabi ah. Eh bakit narito ka pa sa hardin? Kayo pala, Manang Sefa. May problema ka ba? Balak mo pa bang ituloy ang pag-alis mo dito? Lino, wag muna sana ngayon. Maraming problema si Sir Dante. Tama ho kayo. Marami silang problema. At kailangan natin silang tulungan. Lalo na ngayong nangangalib naman si Sir. Ha? Ano yun? Bakit mo nasabi yun? May natuklusan po kasi ako. Manang, may itatanong ako sa inyo. Sana ho, sagutin niyo ako ng totoo. Batang ito, hindi naman ako sinungaling. Ano ba yung itatanong mo?
Tunay po bang anak ni Sir si Reden? Lino, Sagutin niyo ako, Manang. Please. sige. Sasagutin kita. Pero sabihin mo rin sa akin kung ano natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ni na Sir Reden at ng girlfriend niya. At masama po ang balak nila. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Lino? Natutuwa lang ako, ma'am. Dahil nakakalakad ka na uli. Oo nga. Dahil sa artificial legs na ikinabit sa akin. Pero, iba pa rin yung dati kong mga paa. Kaso, wala na yun, ma'am. Kaya, tanggapin nyo na lang ng maluwag sa loob. Ang mahalaga, buhay ka pa. At makakasama pa ni Sir Dante. Si Daddy na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Kung wala siya, malamang bumigay na rin ako. Kasi naman, na-aksidente na nga ako. At nagkaroon ng kapansanan. Iniwan pa ako ng lalaking akala ko bahal ako. Hindi siguro siya ang itinakda sa'yo. Ayoko nang isipin kung may itinakda pa para sa akin. Baka masaktan lang ako. May iba pang nagmamahal sa'yo, ma'am. Alam ko yun. Ha? Paano mo nalaman? Dahil hindi ka lang maganda, matalino, mabait pa. At hindi rin mahirap mahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ngayon, ma'am, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. Dapat, malutas muna ang problema nyo. Dapat malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyang ginamit mo. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka nga ako eh. Bagong bili naman ang sasakyang yun. Sinamahan pa nga ako ni Kuya Reden nung bilhin yun eh. May sasabihin ako sa inyo, ma'am. Tungkol kay Sir Reden. Pero sana, ilihim muna natin ang malalaman mo. Reden, sure ka ba hindi sasabit yung ginawa mo? Oo, sabi Jane. Kaya pagdating ko sa bahay mamaya, wala na tayong problema. Dahil tiyak na gagamitin ni Daddy yung sasakyan yun sa pagsama kay Rachel sa ospital. Malas lang nila. Mawawala na sila sa mundo. At ako ako lang mag-isa ang magmamana ng kabuhayan ni Daddy Dante. Lino, Sir, handa na ba yung puting kotse? sir, yung isang sasakyan na lang po ang gamitin natin. Ha? Bakit? Yung puting kotse ang paborito kong gamitin. Alam mo yon, hindi ba nalinis? Malinis po. Pero, sir, sila ko po yun eh. Nalaman ko, may diferensya ang preno. Ano? Sure ka, Lino? Opo, ma'am. Lahat ng sasakyan yun ni Sir Dante, araw-araw kong chinecheck mula nung maaksidente kayo. Pero teka, paano nagkaganon? Si Kuya, ginamit niya yung kahapon, di ba, Daddy? Oo, at maayos naman daw yun. Kung gusto niyo, sir, makikita ko po sa inyo ngayon ang paborito niyong sasakyan. Daddy? Rachel? Narito kayo? Bakit gulat na gulat ka, Reden? Kung ano, sabi niyo kasi, aalis kayong dalawa. Kaya nagulat ako na makakita ko kayo. Hindi po ba kayo tumuloy sa pag-alis? Tumuloy kami, Kuya.
Ibang sasakyan nga ang ginamit namin eh. Ha? Bakit? Sira yung paborito kong kotse. Yung ginamit mo kahapon. Sira ang preno. Sino naman bobong nagsabi nun sa inyo? Kagagamit ko lang nung kahapon. Ako po, sir. Reden. Ikaw? Oo, chinik ko ang kotse. At yun po nalaman ko. At bakit naman masisira yon? Hindi ko alam sa inyo. Ba't? Parang ako pinagbibintangan mo ah. Hindi po. Wala naman dahilan para sirain yung brake ng sasakyan ni Sir Dante, di ba? Lino, umayos ka ng pagsasalita ah. Eh, Baka nakakalimutan mo. Amo mo rin ako. May kalalagyan ka sa akin. Roden, Ha? bakit mo pinagbabantaan ng driver natin? Oh, Wala naman siyang sinabing masama. sige, naantok na ako. Diyan na nga kayo. Pakita niyo na, Daddy. Nagalit siya at binantaan si Lino. At saka umiwas sa tanong niyo. Kung ganun, posible nga ipinagtapat ni Lino. hindi naman ako nagsisinungaling, Ma'am Rachel. Sir Dante, Gusto ko pa rin mahuli siya sa akto. Ganun na nangyari, Jane. Akala ko ba pag ikaw ang gumawa, walang sabit? Eh, Ano yan? kasalanan ng family driver ni Daddy. Ang visit na Lino na yun. Teka, meron ako naisip. Ha? Baka sakaling sa pamamagitan nito, malutas yung problema mo. Ano yun? Sige, sabihin mo. bakit niyo ako kinausap dito sa Arden, Sir Reden? Para humingi ng paumanin sa'yo sa nangyari nung isang araw. Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko. Kalimutan niyo na ho yun. Di naman nung ako galit eh. Salamat, Lino. Maiba ko. Kumusta ang nanay at mga kapatid mo na nasa probinsya? Tapos na ho sa kolehiyo ang dalawang kapatid ko. Yeah, medyo nakaluluwag na kami. Ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Makatapos din ng college? Gusto. Pero siguro, pag nakaipon na lang ako. Lino, makakapag-aral ka na. Bibigyan kita ng malaking halaga. Basta't magawa mo lang ang iutos ko. Ho? Lino, makipagtulungan ka lang sa akin. Giginawa ka rin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Sirain mo ang sasakyan ni Daddy para mawala na sila ni Rachel sa landas ko. Ho? Oh, Gusto niyo mamatay ang dadit kapatid niyo? hindi ko kapatid si Rachel. Ampun lang siya ni na Mami at Daddy. At si Daddy naman, hindi ko tunay na ama. Sir Reden, Totoo yun. Anak ako ni Mami sa una niyang nobyo na iniwan siya. Kaya okay lang, kahit mawala siya na Rachel. Total, patay na naman ang Mami ko eh. binigyan ka ng pangalan at magandang kinabukasan ni Sir. Pagkatapos ganyan na igaganti mo? Lokong ito. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Driver ka lang dito. At kaya rin kitang ipapatay. Hindi mo magagawa yun. Ay, Daddy, Ako ang pipigil sa'yo. kanina pa kayo dyan? Oo. At narinig namin ang lahat. Namin? Kasama ko ang mga pulis. Ay, Na ilang araw na rin sumusubaybay sa kilos mo. hindi. Nalulungkot ako. Dahil sa kabila ng pagtanggap at pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo pa ito sa amin ni Rachel! Daddy, patawarin niyo ako. Sige na, huliin niyo na ang taong yan. Hindi, Daddy, wag! Ayoko magulong! Daddy! Bitiwan mo ako! Salamat, Lino, sa tulong mo. Nakaligtas kami ni Daddy sa malaking panganib. Ang totoo, aalis na sana ako dito sa inyo. Pero naaksidente ka. Yun ang pumigil sa aking umalis. Pero,
Bakit ka naman naalis? Rachel, mahal kita. At gusto kong kalimutan ka dahil alam kong hindi ako bagay sa'yo. Dahil mayaman kayo. Lino, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganun. Rachel, Sana manatili ka dito. Para naman masiguro ko ang damdamin ko para sa'yo. tinanggap din ni Rachel ang pag-ibig ko. At ngayon nga, kasal na kami. Ako po si Lino. At ito ang aking buhay. Ang mabuting kalooban ay ginagantimpalaan. Larag siganap, si Kid Del Carmen Amor, John Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Lino. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida. Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ang dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod. Hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema. Pero nananatili akong bulag at manhid. Tay! Huwag niyo po akong paampun! Magpapabay na po ako! Ako po, Tay! Mabait naman po ako eh! Ipaampung ko kahit na kanino. Ano? Ay, Ipaampung mo! Teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho lang ang sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang itinambaksakan ng mga leche ito. Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ng mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Total, mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero itong pakatandaan mo, ha, Loida, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan. Dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Ay, Sige. Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutan kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Roida. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayong mag-abalang magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Inay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inhandaan nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na. Kunin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, Ay. alis na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo.
May ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas na Eloida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan, pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako, kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ng loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakakita ka nila nandito sa tindahan, pero nilampasan ka lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra pa sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kundi dahil sa akin? Hoy! Abi! Ano ba? Parang hindi kita tinatawag ah. Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrona ka, di ba? Itatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinagjujutihan mo. Kabuhanan na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niyo ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. Teka! Sandali. Ang bakit magsalita nitong anak mo, Adora? Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali! Tumigil kayo! At ikaw, ate, hindi ko hinihingi ang opinyon mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, edi wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Aba, Sana man lang sa ibang lugar nyo dali niya pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko? Loko. Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa. Ikaw, ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao. Sino bang anak ang gustong pagsalitaan ng masakit ang sariling ama? Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalaki pa niya yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniiwasan ko talagang makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kung magsalita siya, parang siya nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga maipapayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Ako naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Abi, igugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Isa pa mga anak na ako! Eh, wala na kapera-pera ni
Ano ba? Hindi ko nga kayang dalhin ang katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Oh, arte mo? Wala susukang. Tumingin ka! Huwag mo umahan dyan, ha? Kagabi lang singlaks ka pa ng kalabaw. Parang nga laklak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi So, ko. arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na. Magdrama dyan! Ang palingin ko. Hindi ko na Ay, naku, kaya. tagal. Ay! Ador! Naku, bisit na to. Bumango ka nga dyan! Ay, hindi ka pwede mamatay! Hindi ka pwede mamatay dyan dahil may pananagutan ka pa sa akin dyan! Mga anak pa ako! Bango na sabi! Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yun. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae yun sa mga gastusin. Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Paliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Pagkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay nyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Oh. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap nyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan nyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumadrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon eh. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas. Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil ng mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal. Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya. Saan man kayo naroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos. Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador. Hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao. Mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng kalinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, Pinel Benjamin, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana, Kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi, Kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. Oo.
Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas habang pauwi na ako rito kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. ha? Gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magpalit ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung ibang kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasada ng tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Oh, paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin. Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, Mama. Para. Ako. Natabahad ko. Salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko.
O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. O, paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko eh. Ako? Marunong ko ba magmaneho ng kotse? Ako? Oo, sir. O, kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Ako, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina Inay at Itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Ay, mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yon, Jenny. Sabi ni Sir Soilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. At ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin at unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang dalawa kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ako binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak. At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa'yo. Ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, mailalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip nyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. May girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Pwes, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon.
Mami, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun palang dahilan. Nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka parang hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon. Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, oo? Mami, hindi makabubuti para sa inyo, pinapangarap nyo. Ako ang sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako? Gabi, I'm pregnant. Ha? Oo. Nagbunga ang minsan pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ko. Mami! Akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalokohan. Yung pala mahilig ka rin sa laman tulad ng iba. Mami... Hindi ka maaaring umurong sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. Pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya. Mami! Para wala nang problema. Hindi ko akalaing sasabihin niya yun, Ate Verona. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niyang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Oo po, Papa. Walang niya ako. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa. Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Ma, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yan yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa? Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan-minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog.
malimot ng bigat ng problema ko. Sige na. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang hiya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala, manloloko ka. Sandali! Tito! Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan. Patay ko. Sandali ho! Sabihin mo, Tyrell. Sino ang sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Ang sumaksak po kay Gabi ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niyo? Nakita niyo na ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh, Naparito ko upang humingi ng tawad. humingin. Ako ang may kasalanan. Oh, Kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako. At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi, Nika, ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Munti ka na mamatay dahil doon. kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni na Papa at Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nika. Mami, Hindi na kita pipilitin magpari pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nika. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yon sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benavin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang niyang yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Petro, suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasi may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John. Nagkainuman po kami, Mami. Ayun nga. May nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang nobya. Huwag niya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong panagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ang nobya niya. Silang dalawa. Dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako. Sige. Anak. Huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mami. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Matulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inuksan mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan! Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo! Chad, lasing ka na. Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ayun, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil dun. Siyang talagang mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan.
alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasanglangan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ko. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang niya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat! Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang niya ka talaga. Alam mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan! Walang niya ka, taksin! Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang iya ka. Ah! Aray ko! Wisit ka! Ikaw pa may ganang manampal! Ikaw nga to ng loko! Lahat ng mga ginagawa ko para maging ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo pa rin ako? Una mo kong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Rina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi ko siyang nakikita sa kumpanya. Siguro, kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. May gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John. Tito, Sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John! Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. Wag! Anong wag? Pwede! Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo ang asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. John! At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. Wag, John! Gusto mong subukan? Wag! Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama pa sa'yo. Oh, John! Huwag ka umalis! Huwag mo akong iwan! John! Daddy! Oh, bakit ka
ka umiiyak, anak? Ano problema? Si John. Iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Ay, Daddy, bakit po? hindi ako mapapakain. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petro, sasama ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petro sa sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hiwalayan ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahabag sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Mapait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Jeneline Villacruz at Rosana Villegas sa papel na Bessie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.